saya ng feelings. Kung ikaw ba opera na mag-movie, iiwan mo ba ang parisan mo? Siguro kung kaya ng time ko, hindi ko pwedeng iwanan yung business ko kasi dyan ako nagsimula, dyan ako nakilala. Pero kung kaya naman pagsabayin, bakit hindi? So hindi ko open ka? Open ako, pero hindi pwedeng iwanan yung business natin. So kung kaya pagsabay yung negosyo at saka yung showbiz, so okay naman. Kaya ng oras ko. No less than Coco Martin ang kumuha sa'yo sa television. Anong pakiramdam to be a part of Batang Quiapo? Alam mo, ang sarap ng pakiramdam na mapapansin ka ng tao habang nalalakad ka. Ay, Frida, napanood ka sa Batang Quiapo. So, ang sarap ng feelings na may mga gumagano na sa akin na dati namang wala. So, yun. Pero kamusta ang trato sa set, especially ni Direk Coco? Ay, napakabait ni Coco Martin. Actually, ako na nga lang nahiya kasi hindi naman ako sanay na. Kasi dati kasi hindi man napapanood ko lang sila. Tapos, minsan nga sa mga eksena, sa sobrang excited ko at saka natitinsa ko. Kasi nga, di ba yung iniidolo mo dati, kaharap mo na, ka-eksena mo pa. So, ang sarap ng feeling at saka napakabait ni Coco Martin kasi minsan pag kinakabahan ako, hindi ko mabitawan yung linyahan ko. So sabi niya, relax ka lang, ganito ang gawin mo. Ganun siya kabait, kumbaga parang tinuturuan ka niya para mawala yung nervous mo. So ganun siya kabait, ganun kabait si Coco Martin. Maganda ang feedback sa'yo, pero meron din hindi maganda. Yung kunyari, the way ka mag-deliver ng lines. Anong gusto mong sabihin sa mga medyo siguro hindi mo na... Siguro kasi ako talaga, ito yung accent ko kasi Bisaya po ako, Waray ako. So hindi na talaga to siguro matatanggal pero kaya naman i-improve pa. Pero ang accent talaga normal na to sa akin. So ngayon kung mayroon man hindi pa dapat din na-improve, kung kayang improve, madali lang naman yan. So, Pati sa acting. Pati sa acting, okay. Bili ka daw ba mag-workshop kay Oji Diaz? Yung offer daw niya for free. Willing naman pero syempre di ba kung kaya nga din ang oras ko kasi busy po tayo, mas nakatutok ako at hands-on po ako sa aking negosyo talaga. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na may time ako para makapag-workshop, bakit hindi? So kung sakali ba magiging seryoso ka sa acting pag mayroong naging offer sa pelikula? Depende po kung operan tayo ng acting kung ano man yung rules na ibibigay sa atin ng director. So willing naman ako pag-aralan lahat yan. May tawag dito, si Direk Daryl, magkakilala na ba kayo personally? Actually, personally hindi po. Pero yung ibang mga friend ko, parang friend si Daryl Yap, sila nga po yung nag-contact sa akin na parang doon ako pinuntak. Sino ang dream mo makasama sa pelikula o sa television? Siyempre si Coco, I'm sure isa yan sa mga pinangarap mo. Sino pa ang gusto mo makasama sa Siyempre yung mga magagaling na mga actors natin, mga actress, kaya katulad nila Marian Rivera, ay mga tawag dito sa lalaki naman sino ba itong mga Gabi Concepcion, mga ganyan. Yung Pascual, yung mga ganon. Kasi di ba dati pinapanood ko lang sila. Pero siguro kung magbigyan ako ng chance para makasama sila. So, why not, di ba? Alam mo, Diwatang na ngayon, first person, napaka-humble ka, hindi ka naman yung lumaki ulo dahil sa success mo. Ano ang nagpapanatili sa'yo na yung paa mo nasa lupa? Siyempre kasi, di ba wala naman nagbago. Siguro kung nagkaroon lang ng kaunti, hindi pa naman din talaga ako mayaman. Wala naman magbabago. Alam mo yun, nagkakaroon lang tayo ng issue, lalo na sa mga basher, pero wala akong pakialam. Kasi sabi ko nga, wala naman akong ginagawang masama, wala akong taong inagrabyado, wala akong inapaka na tao. Lumalaban ako ng patas sa pamaraan. So, hindi ko sila intindihin kasi hindi naman yung makakatulong sa akin eh. So, hindi lumaki yung ulo ko, sinasabi nila kasi minsan maraming bashing ngayon sa social media. So, I don't care. Wala akong pakialam sa kanila kasi in the first place, hindi ko naman sila kilala. Hindi naman ako humingi ng tulong sa kanila. Bagkus gumagawa ako at tumatayo ko sa sarili kong paan, hindi ko sila pinaperwisyo. At yung may mansion na binigay si Rosemar, di ba? Nakatira ka na ba doon? Hindi siya mansion actually. Container van siya. Tapos ginagawa ko siyang office tulugan ngayon. So malaking bagay din to para sa akin na binigay sa akin ni Rosmar. So malaking bagay kasi dati sasakyan na ako natutulog kasi medyo malayo ang bahay ko sa tindahan ko. Eh siyempre pagod na din. Tapos kailangan magpahinga. Minsan hindi na kaya ng katawan. So sakyan lang natutulog. May nabigyan tayo ng hindi siya bahay pero ginagawa ko lang siyang bahay. Pero yung cash, Yung cash, syempre, tinabi ko muna siya for savings kasi gagamitin ko sa sabi ko pag kailangan talaga. yes. Ang daming gusto mong kay-collab sa'yo. Paano mo dinidesisyonan kung kanino ka? Actually, wala akong pinipili kasi ito nga magandang tanong niya. Kasi maraming lumalabas pag hindi daw kilala, hindi ko daw ini-entertain pag maliit lang ko na vlogger. Ako, maliit man o malaki, willing ako na wala tayong pinapaguran. Kaya lang kasi napapanood nila, kadalasan na nagpapa-interview ako yung mga kilalang vlogger, mga
yung kilalang content creator o personalidad kasi naka-schedule yan sila, may appointment. So lahat naman yan, kung may appointment, kasi kaya may appointment kasi minsan may ma-escape ako na gusto ko kung anong araw na wala akong lakad, wala akong appointment, so para ma-entertain ko. So, ganon ko siya nahati yung mga nakikipag-collab sa akin. Willing naman ako kahit sino, kilalang vlogger ka man, hindi ka magkilala. Basta kaya ng oras mo sa schedule ko, bakit hindi? So, So after this fever, Diwata fever, iba talaga yung popularity mo ngayon. Ano ang sa tingin mo magiging buhay mo na? Ito ka na, celebrity ka na eh. basta ako kasi patuloy lang ako sa mga pangarap ko sa buhay as long as sabi ko na mayroon na nag-offer sa akin na magandang opportunity para sa buhay ko. So kulang ako ng go, basta kaya ko. Ilang paresan ang gusto mong mga Ilang branches? Actually, ang target ko 50 branches within 5 years. So hopefully na mangyari, mayroon tayong dalawa. So meron pa tayong 48. So, Sa yun. hometown mo, matatayo ka ba? Kung saan ka nanggaling? Actually kasi sa amin hindi pwedeng dalhin yung pares ko doon kasi sa bundok kasi kami nakatira eh. Ang mga tao doon ilang piraso lang din tapos magkakilala pa Sa kami. city, sa city. Siguro sa city kung mabibigyan ako ng pwesto doon at pagkakataon, bakit hindi? Okay? Maraming Kaya ano salamat. opening ng Quezon City branch? Ayan, ang opening ko ng Quezon City branch ko ay June 2. Araw po yan ng linggo. So siguro mga 8 or 10 ng umaga magkakating na rin ko na. Okay, thank you. Pa-picture naman.